Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatid na sa kanilang bahay-bahay, nawa ay nasa maayos po tayong kalagayan. Maging po sa ating mga pastors and leaders, nawa po ay nasa maayos po tayong kalagayan. At isang mapagpalang gabi po at isang pribilehiyo na mapagbahagi ng salita ng Panginoon. At nawa na marami pong i-reveal ang Panginoon ngayong gabi sa ating pong pananalangin at pag-aaral ng kanyang salita. At samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral, at bago po tayo mag-umpisa ay manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Lord, we praise you, O Lord, we glorify your name, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, O God, sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat, Lord. Tuloy mo kami ginagabayan, Panginoon, this time of pandemic. At salamat, Lord God, sa provision, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Ikaw, Panginoon, yung nagsusustain, Panginoon. At Lord, nawa, Lord, sa aming pag-aaral, ikaw magpurihan at pataas. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mag-glorify namin. In Jesus' name we pray, Amen. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po sa Book of Psalms, kung saan si David po ang sumulat sa Psalms 31 verse 24. Psalms po, kilala po natin yung Psalms as poem ni David. Isa po si David sa pinaka mahusay sumulat ng poem. But ang kaibahan lang po dito sa Psalms 31:24, ito po yung sulat niya na prayer of distress. Sabi nga, distress. Yung time na yun, si David na isang lingkod ng Panginoon ay dumaranas ng anxiety o pagkabalisa, sorrow or pain. The wording is general enough for all kind of people to identify with this prayer. One of the characteristic of Psalms or ni David, a psalmist, as a servant ng Lord, si David bilang tao din, nakaranas siya ng distress o pagkabalisa sa maraming bagay. Madalas, lalo na sa kanyang mga labanan, at iniisip niya yung mga pagkakasala niya nagawa. But instead of quitting as a servant ng Lord, he always trusts to God along the way. Sa kanyang pakikipagdigma sa kanyang sarili, maging paghihintay sa pangako ng Diyos, ay he encourage us to continue at magpakatatag and take courage sa ating journey bilang mananampalataya kasama ng ating Panginoon. At sa ating paghihintay sa breakthrough ng Panginoon, lagi nating tatandaan yung pangako ng Diyos, at lalo na sa ating paghihintay, nasasamahan tayo ng Diyos katulad ni David. David is one of the greatest example in the Bible of perseverance. Paghihintay at lagi siyang umaasa sa pag-asa ng Diyos ang kanyang tanggulan. Sa ating paghihintay sa ating Panginoon, does life feel out of control? Nararamdaman po ba natin na yung buhay ay hindi natin kontrolado? Kung atin pong babalikan, 400 years nung yung hinintay ng mga Israelites bago sila makalabas sa Egypt. But after they left Egypt, God didn't take them directly to the promised land. Hindi agad sila nila ng Panginoon dun sa promised land. Bagkus instead they come out of the base of the mountain. Dinala sila ni Moises, nilid sila ni Moises doon sa mountain. At doon sila namalagi pa ng 40 years. 40 years sa lugar, sa bundok. But after 40 years, the Israelites grew frustrated by the delay. So they rejected God and they pursue whatever pleased them. Sa pamamalagi ng Israelites doon, kasi kala nga nila paglabas nila ng Egypt, makakamtan nila yung promised land na pinaunahan sila ni Moises nung. But in-instructan ng Panginoon si Moises pa na dalhin sila doon sa may bundok for 40 years, kung saan doon nakita ng Panginoon
yung pagkainip ng mga Israelita o ng mga tao. One of the characteristic ng mga Israelita ay mainipin sila at they always complain. Sabi nga, dahil sa delay na makamtan nila yung promise na nireject nila si Lord at ginawa nila yung mga, pinurso nila yung mga bagay na makakapag-please sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan nila. If you've ever felt frustrated by an uncertain season that lasts longer than you anticipated, you're not alone, sabi. Waiting can lead to disappointment and frustration. Sa ating paghihintay, minsan nararanasan natin yung disappointment kapag di pa natin natatanggap agad yung isang bagay. Lalo na ngayon, pandemic, di ba? Kapag nangako sa atin yung na mabibigyan tayo tapos hindi natin na-claim. Nakita naman natin yung attitude ng isang tao kapag nangyari yun. Ginagawa nila, nadi-disappoint sila and napuprostrate sila. In those moments, we can become so focused on our circumstances that we forget God is still control. If God is in control, we might ask, where is He? Why hasn't anything changed? Nag-question na tayo agad. Like Israelites, ganun yung ginawa nila. Bakit ang tagal? Bakit ang tagal lang, kahit abot na naman nila yung promise land, bakit ang tagal sila dalhin doon? Bakit kaya? Kaya ito po yung title natin, In His Time. In His Time, here are 3 truths to remember while waiting sa ating paghihintay. First is, waiting reveals what you worship. Sa ating paghihintay, malalaman natin kung kanino talaga tayo sumasamba. When the Israelites' plans were delayed, they pursued instant gratification because that's what they actually valued. Nung nalaman nila yung na dadalhin pa sila doon sa bundok, bakit ang tagal? Kakahintay nila, hindi nila alam kung ano na yung pinapahalagaan nila. When you find yourself dissatisfied with your situation, what do you turn to? What you focus on reveals what you value. Yan. Kapag naramdaman mo sa sarili mo na hindi ka satisfied sa sitwasyon mo, what you focus on reveals what you value. Kung ano yung pinapahalagaan mo, siya yung sinasamba mo. Kaya waiting reveals what you worship. Kaya mag-ingat tayo doon sa part na yun na kapag nasa sitwasyon tayo ng ganun, lagi natin isipin kung sino yung sinasamba natin at kung ano yung binavalue natin, ayun din yung sinasamba natin. And what you value determines what you worship. Kasi yung Israelita, gusto agad nila makuha nila yung promised land na pangako sa kanila ng Panginoon, but gusto agad nila makamtan. Tayo din bilang tao, instead of waiting, the Israelites, they murmuring and complaining sa Panginoon. More and complain sila kahit meron na silang assurance, nakita nila yung promised land. Complain pa din sila ng complain. Question pa din sila ng question na dapat meron na tayong nakitang example like Israelites, dapat hindi na natin gawin yun. Dapat sa ating paghihintay sa mga pinapanalangin natin, dapat alam natin kung sino sinasamba natin at alam natin yung pinanghawakan natin pangako, which is yun sa ating Panginoon. Waiting reveals what you worship, what you value, and what you value determines what you worship. Number 2, waiting is never wasted. God wasn't withholding His promise from the Israelites. He was preparing them for it. Hindi dinelay ng Panginoon yung plano niya sa Israelites. Bagkus natanaw na ng Israelites yung promised land nung nasa bundok sila. Inistrakan ng Panginoon si Moises na dalhin sila doon to prepare them for it. Hindi alam ng mga Israelita, complain sila ng complain, they murmuring. One of the characteristic ng tao, complain ng complain habang naghihintay. Di nila alam, piniprepare sila doon ng Panginoon.
God's timeline is different than ours. Tama. Dahil yung timeline ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin ay mas malaki kaysa sa iniisip natin mga na tao lamang. Dahil Diyos siya eh. But your waiting might actually be preparing for you. For the plans and for the purposes God has for you. God prepares us for His great plan. And God preparing us and mold us doon sa promise niya na ano ba yung promise ng Panginoon? Maraming promise yung Panginoon in the past na nakita nila, abot kamay na nila yung promised land, but they doubt it pa din. At question pa din nila, they complain habang naghihintay sila. Na along the way, malalaman na, nakita natin yung first point na kung sino talaga yung sinasamba nila, kung ano yung pinapahalaga nila yun. And pangalawa, sa ating paghihintay, malalaman natin na hindi masasayang yun dahil abot kamay na natin yung nakikita na natin, may mga example na hindi niya hinuhold yung promise niya, kundi piniprepare niya tayo dun sa promise niya. First is, waiting reveals what you worship. And second, waiting is never wasted. Hindi masasayang ating paghihintay. And third, waiting helps us focus on God's faithfulness. Waiting helps us focus on God's faithfulness. God's faithfulness hasn't changed even in the past. Sa mga kala Moises, kala David, yung promise ng Panginoon hindi nagbago. Kay Job, nakita naman natin yung tinis si Job, kung paano siya nanampalataya. Nakita ng Panginoon kung sino talaga yung sinasamba niya. Siya lang. Diba? Na kung nag-quit siya doon, diba? Hindi niya makakamtan yung blessing ng Panginoon after. Na yung pangako ng Panginoon, the God who patiently protected and provided for the Israelites also conquered death so that you could experience eternal life. Yung Panginoon na sinasamba nila before, yung pumoprotekta sa kala David kapag may laban sila, at yung nagpo-provide ng pangangailangan ng Israelites na nasa wilderness sila, ay siya rin yung Diyos na nangako sa atin na namatay para sa atin. If you find yourself growing weary from waiting, look up. Tumingin ka sa Panginoon na nangako sa atin, and look back. Look for evidence of God's presence. Balikan mo yung past event na ginawa ng Panginoon sa mga anak niya, and look back on what is done for you. Kahit sa sarili na lang natin, ano ba yung ginawa sa atin ng Panginoon? Everyday na lang ng buhay natin, sinusustain niya yung pangangailangan natin. Lalo na ngayon, di ba? Mapalad tayo dahil hanggang ngayon, natatamo natin yung biyaya ng Panginoon. At this will help you hold on to hope. This will help you to hold on to hope. Hoping in God is never wasted because the one who conquered death is still controlled. Ayun na yung tanong kanina na nararamdaman mo ba ng buhay na hindi natin kontrolado? Dahil kontrolado yun ng Panginoon na God is still control and He is always at work in your waiting. Kumikilos siya sa ating paghihintay. Akala natin hindi natin nararamdaman kasi isip tayo ng isip na kung ano-ano. But in His time, God will answer our prayer. If we truly wait and trust in His sovereign power. We all know that the Lord is powerful, omniscient God, omnipotent, omnipresent, nasa lahat ng dako. Kapag pinanghawakan natin yun, ang paghintay natin is hindi masasayang, sabi niya. Kung alam mo kung sino sinasamba mo, yung paghihintay mo, hindi mo sasayang. David encouraged us to be strong and let your heart take courage. All you who wait for the Lord. Like David,
dumaranas din tayo ng distress right now. Anxiety, kakaisip, tomorrow kung anong kakainin, matatapos pa ba to? But lagi natin tatandaan, kung sino yung Panginoon na nag-promise sa atin before, nag-promise sa mga past servant niya, panghawakan din natin yon na ang Panginoon nila David, nila Job, ay Panginoon din natin ng mga Israelites. May example na Israelites yung ginawa nila Dapat hindi na natin sundin yung ginawa ng Israelites na kahit nakikita nila, meron na silang assurance. They questioning God pa din, they complain pa din. Na dapat, as believers of Christ, magtiwala lang tayo. Katulad ni David sa 31, he fully entrust to God. Kinumit niya lahat sa Panginoon. Dahil alam niya na kapag nangako yung Panginoon, tumpak, panaluin siya sa bawat battle sa buhay. Kaya yun lamang po mga kapatid. At nawa ay may tinuro po sa atin ng ating Panginoon. At mag-ingat po kayo dyan sa inyong mga bahay-bahay. At lalo na po sa ating mga frontliners na nagsasakripisyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At as we close po, ay mag-pray po tayo sa ating mga bahay-bahay. Pag-pray po natin mga frontliners at sana matapos na ito, makahanap na ng cure at maging babalik na sa normal lahat dahil hawak pa din ng Panginoon, kontrolado pa din ng Panginoon lahat. Kaya tumawag lang tayo sa ating Panginoon. At yun, let's pray po. Let's pray together. Let's pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Marami kami, Panginoon, na natutunan. Marami ka, Panginoon, na nireveal sa amin, Lord, sa mga oras na to. Thank you, God, sa provision, sa pag-sustain, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa. At salamat, Lord, sa mga tinuturo mo sa aming mga buhay na kahit, Panginoon, kami ay di karapat-dapat, but you still binibigay sa amin, Panginoon, yung nararapat sa amin na meron kang magandang plano at kontrolado mo lahat. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami lumalapit ngayon, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, mag-ingat sa aming mga frontliners, Panginoon, na nagsakripisyo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, O God, ingatan niyo po sila. At Lord, sa aming po mga kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan, na makauwi po sila ng ligtas, Panginoon, kung nasan man po sila. Maging po sa aming mga kapatid na sa mga bahay, Lord, nawa Lord, na maging productive, Panginoon, yung bawat isa at mas lalong mapalapit sa iyo, Panginoon, sa kanilang pamilya. At ikaw ang mag-ingat, Panginoon, sa kanila. Provide mo, Panginoon, yung pangangailangan nila sa kanila pong mga bahay. Hanggang matapos po itong pandemic na ito, Lord. At alam namin, Panginoon, na ikaw lang sagot, Panginoon. Sa mga gumagawa po ng gamot, Lord, ikaw po ang tumulong sa kanila, Panginoon, na makahanap na po ng cure at magkaroon na po ng sagot itong pandemic na to. Lord, thank you, God, for this evening. At thank you, Panginoon, sa knowledge and wisdom na pinagkaloob niyo po sa amin at sa nireveal mo po tonight sa bawat isa. Sa amin pong paghihintay, umaasa po kami, Panginoon, na darating yung time, Panginoon, na makakamit namin yung plano mo, Panginoon. At kapag naging matiisin lang po kami, Panginoon. At Lord, thank you, God, sa pag-ingat at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa iyong plano, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory po.